Mga kabombo, at kahapon kung babalikan po natin ay inanunsyo ni Pangulong Marcos itong tungkol ho rito sa service contracting program na binubuhay muli ng gobyerno para humatulungan ng mga tsoper at mga konduktor dahil ho rito sa tumataas na presyo ng produktong petrolyo. At kuha tayo ng reaction dyan sa part ho ng mga driver at mga konduktor. Kasama ho natin si Ginoong Mara Balbuena. Mga kabombo, kaugnay pa rin po dito. Magandang araw, magandang gabi ho sa inyo at welcome sa Bombo Radio Philippines. Sir Mar, si Bombo Genesis at Bombo Victor po ito. Magandang gabi po, Bombo Genesis at Bombo Victor. Thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines. Tayo po ay napapakinggan at napapanood live sa 32 stations ng Bombo Radio Philippines nationwide, sir. Unang reaction siguro sa ating bagong balita, service contracting program, at ang target na po rito ay mga 50,000 yata na mga public utility vehicles nationwide, Sir Mar. Nasa 300,000 ang public utility vehicles natin nationwide. So kung 50,000 lang po itong mabibigyan, halos nasa 1/4 lang ang makaka-avail nitong service contracting na ito o wala pa. So papaano ngayon yung 250,000 na hindi po makaka-avail? Ano po ang gagawin nila? Una po 'yon. Yung budget po ng DOTR nasa 800 million pesos. So kung 50,000 na units po ang patatakbuhin nila at 3,000 pesos a day, doon sa 50,000 na units, 150 million pesos na po per day yan. So, ibig sabihin po, isang linggo lang ang service contracting, ubos na yung 800 million pesos. So, ito po yung tinatanong natin sa DOTR na talaga bang napag-aralan itong programa na ito dahil unang-una ang daming may iwanan, hindi makakasama, hindi makaka-avail, iilan lamang at ilang araw lang din ang itatagal po nito. O baka may mas magandang programa dapat na pinaglaanan dito sa pera po na ito ng taong bayan. Ano pong recommendation ninyo? Imbes na service contracting program, aanhin dapat or saan pa pwedeng gamitin sana yung 800 million hanggang 1 billion pesos na pondo nito kung sakali para sa inyo? Idinagdag na lang sana sa mas malaking subsidy, fuel subsidy per liter na binabanggit ng ating Pangulo. Mas makakatulong po sa amin ito at mas marami po ang makikinabang. Lahat po ng qualified na PUBs ay makakasama rito. Di po ba na lahat ng gasolinahan na kukontratahin ng gobyerno ay makakakuha po kami ng diskwento o subsidy para doon sa araw-araw na ginagamit naming krudo. And ganito rin po yung sentimiento, sir, ng mga kasamahan po ninyo mga jeepney driver so far. Opo, yan po kasi sabi ko nga kanina, iilan lang ang makakasama samantalang kung subsidy ang isa-subsidize yung per liter ng mas malaking halaga, for example, 50 pesos o kaya naman pala ng 100 pesos ang subsidiyo, di sana po mas malaki po yung madidiskwento po namin at sigurado pong kikita ang lahat ng mga driver sa araw-araw po na pamamasada. Sige, maliwanag ko yan. Sa ibang mga development, Bobo Victor, yung follow-up mo kay Sir Mark. Ginoong Balbuena, after ho nitong ilang serye ho ng price hike sa produktong petrolyo, kumusta na ho ang kita ng ating mga jeepney driver? Minsan po may kita na 150, may 200. Yung iba naman po tuluyan na talagang tumigil. Kung makikita natin, napakaluwag ng kakalsadahan ng dito sa Metro Manila. Kaya po masasabi natin na hindi lang siguro 40% ang tumigil na. Dito pa lamang po sa Commonwealth, pagdating ng gabi, ilan-ilan na lang po ang makikita natin at wala talagang masakyan ang ating mga pasahero. Hindi naman natin mapuwersa yung ating mga kasamahan na mamasada kung lugi nga naman at hindi na sila kikita. Ginoong Balbuena, dito sa Metro Manila, may mga mangilan-ngilan pa rin mga jeepney drivers yung pumapasada as well sa Bicol region, particular na dyan sa may bahagi ho ng Naga City. Medyo nagkakaroon na ng kakulangan sa mga bumabiyahing jeepney at dumating pa sa punto na yung mga municipalities at yung mga ibang lugar ay nagpadala na ho ng mga sasakyan para ho doon sa mga pasahero naghihintay dahil nga walang jeep.
As of now, mga ilan na ho ang mga driver at operator na natigil na ho sa operasyon dahil ho sa mataas na presyo ho ng petrolyo? Alam nyo, Sir Genesis, Sir Victor, hindi na namin matansya kasi may mga ibang grupo na hindi naman namin miyembro. Pero sa pagtaya namin, talagang hindi na siguro bababa o nasa 50% na ng total population ng mga jeepney at mga iba pang mode of transportation ang huminto na. Kung titignan lang natin yung sitwasyon sa ating mga lansangan na hindi po makasakay yung ating mga kababayan, lalo na po kapag rush hour. Well, ilang araw na rin mula ho nang simulan itong fuel subsidy ng gobyerno. Ano ho ang feedback ng mga kasamahan ho ninyo dito ho sa initiative na ito ng gobyerno na bigyang tulong itong ating mga driver at operators? Marami din naman ang nakakuha at marami din ang hindi nakakuha. So magkakaroon daw ng special payout ngayong susunod na linggo para yung mga hindi nabigyan nung nakaraan ay mabibigyan. So ibig sabihin, talagang yung mga reklamo na hindi nakakakuha ay lihitin mo po talaga na nagpalista, pumila at hindi rin po nakakuha dahil nawala sila sa listahan. Sana naman NCR pa lang po yan at nakakailang linggo na tayo. Kung iro-roll out yan nationwide, ibig sabihin po ba mas malala yung magiging pamimigay ng DSWD ng mga LGU dahil mas malaki na po yung sakop nito. Sa tingin nyo, Ginoong Balbuena, hanggang kailan dapat ho ba ituloy itong subsidiya ng gobyerno? Dahil ho nababanggit ng ilang mga eksperto na posibleng hindi na bumaba sa 100 pesos itong presyo ho ng kada litro ng diesel kahit na medyo naglaylo yung gera ho dyan sa gitnang silangan. Alam niyo, yung mga eksperto na yan, nakakabuwisit din minsan, kasi parang kinukontrata din itong mga oil companies para i-mind conditioning itong ating mga kababayan na para pagmukhain na hindi nabababa at patuloy na kumita itong mga oil companies na kung saan ho ay kung susumahin natin ang dapat ng i-rollback ay 20 pesos. Ilang araw na dalawang araw na ngayon na nagdeklara ng ceasefire ang sa gitnang silangan. Samantalang noong sumiklab yung digmaan, dalawang araw pa lang, nagtaas na ng petrolyo, ng presyo. Sana ganun din sila kabilis mag-rollback para makita natin kung hanggang saan po ito aabutin. Maraming salamat, Ginoong Balbuena, Bombo Genesis. Maikli lamang, Sir Mar, lately may babanggit kayo na parang mga gasoline station na ayaw kayong pagbentahan. Kamusta na po ito so far? Yung mga iba kasi hindi makapagbenta kasi ang sinasabi nila ubos na raw, pero kinabukasan na pagka nagtaas, nandyan na naman mayroon naman silang ibebenta. Ibig sabihin, iniipit, nagkakaroon ng hoarding at profiteering dito sa mga lugar po na ito kasi nananamantala kahit may stock pa, hinihintay po na tumaas para pagsamantalahan yung mataas na presyo kahit stock pa nila yung kanilang binibenta. Yung masaklap dito, pananamantala. Sige. Sir Mar, maraming salamat po muli for joining us sa Bombo Radio Philippines. Ingat po kayo, sir. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Ang nagsisilbing pinuno po ng grupong Manibela, mga homeboss, si Ginoong Mar Balbuena. Kaugnay pa rin po ito sa yung service contracting program ng gobyerno and then yung epekto po ng sunod-sunod na price hike sa presyo ng produktong petrolyo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.